Good evening mga kasambahay. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Kami po ay naka-live streaming sa YouTube and Facebook ng UNTV News and Rescue at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Bago tayo magpatuloy, pabatiin muna natin ang aking kapartner na ngayon ay nasa studio, Attorney Joey Domingo. Magandang gabi, Attorney Joey. Ni M, ayan, naririnig ba ako? Yes, Ayan, meron na naman tayong mga technical challenges. Magandang gabi din sa ating mga kasambahay. And yes, live na live po tayo ngayong gabi dito sa studio. At bagaman ka-LDR natin ngayon si Attorney M, very appreciative naman tayo kasi hindi niya tayo iniwan ngayong gabi. Magkasama pa rin tayo, di ba? Kahit na medyo masama yata ang panahon sa'yo dyan, Attorney M, ano? Sana wag naman tayong maputol-putol ngayon. Hindi ko kayang iwanan mo ko sa ere literal. We will try our best. We will try our best. So, yun nga sabi ko, Attorney Joy, naku, pasensya na mga kasambahay. Talagang dapat nandiyan ako. Kaya lang kung minsan tayo ay medyo sumasama din ang pakiramdam, Attorney Joey. Pero bagaman ganun pa man, tayo ay tuloy-tuloy pa rin sa ating serbisyo publiko para sa ating mga kasambahay. Kasi maganda ang ating pag-uusapan ngayong gabi, Attorney Joey. At sa palagi ko ay napapanahon. Oo nga. Yung topic natin ngayong gabi, kung hindi ako nagkakamali, Attorney M, yung the right to academic freedom is a constitutional right actually. Pero alam naman natin na kapag sinabing constitutional right, ito ay may kailangan may mga enabling laws pa, 'di ba, Attorney M, na gagawin para ma-enforce kung ano yung mga kung ano yung mandato ng constitution. So ano nga ba ang ibig sabihin ng academic freedom sa ilalim ng batas, Attorney M? Oo. So, una-una, Attorney Joey, emphasize natin yung sinabi mo na ito ay hindi lamang basta-basta pinaprovide ng kahit anong batas. Ang ating saligang batas, no, the highest law of the land na nagsasabi na mayroon po tayong tinatawag na academic freedom. So, ibig sabihin niya, Attorney Joey, yung iba't ibang academic institutions, meron silang somehow may leeway, no, may karapatan na magbigay ng parameters kung paano nila patatakbuhin ang kanilang mga paaralan. But again, Attorney Joey, no, especially given the recent news, no, maganda rin sigurong may relate natin. Siyempre, may limitations din yung konsepto ng academic freedom. Pero Attorney Joey, ha? Sige, i-address ko yung misnomer, Attorney M, kasi 'di ba, pag sinabing academic freedom, merong mga ilan-ilan, hindi naman lahat, pero kapag hindi masyadong nakapag-aral sa batas, ang iniisip nila academic freedom, lahat kumbaga mistake nila na pareho ito sa right to education. Parang ganon. Syempre, oo. So, gusto nating ipaliwanag sa ating mga kasambahay na may pagkakaiba yung academic freedom na sinasabi ng batas dun sa right to education naman. Kasi yung right to education, di ba, parang may sinasabi na entitled ka sa pagkakaroon ng tamang edukasyon. Dapat ganon. Meron kang karapatan na right to knowledge, di ba? Yung ganon. Pero yung academic freedom na sinasabi sa ating batas, hindi po yun. Kasi yung academic freedom, in fact, patungkol ito sa ating mga paaralan. Meron sila actually, although sinabi nga ni Attorney M kanina, 'di ba, na not without limitations, pero meron silang actually kalayaan na pumili kung sino ang magtuturo, kung ano ang ituturo, kung paano ituturo, 'di ba, Attorney M, at kung sino yung mga pwedeng turuan dun sa kanilang paaralan. Oo. So yun yung academic freedom pertaining ito sa mga schools. Oo, yes. Yes, Attorney M. So, halimbawa, Attorney Joey, simulan natin, no? Napapansin natin, no? Sinasabi natin, Attorney Joey, no? Oo, may right to education, yung mga kabataan, yung mga estudyante na mag-aral. Pero halimbawa, bakit yung ibang schools, Attorney Joey, may entrance exams, no? So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi pwede karapatan ko mag-aral kasi gusto ko mag-aral sa school na to. Kasi mayroon din po at kinikilala din po ng ating saligang batas yung konsepto nga ng academic freedom na ang isang institution, no, academic institution can have certain
parameters nga, 'di ba, or guidelines kung sino ba ang gusto nilang tanggapin sa kanilang paaralan. Dahil halimbawa meron silang standards, Attorney Joey, no? So hindi natin pwedeng ireklamo yung school na ay hindi pwede, hindi na ako mag-entrance exam, dapat pwede ako mag-enroll sa inyong paaralan. Yes. Hindi po natin pwedeng sabihin ganun dahil saklaw po yan doon sa konsepto ng academic freedom na tinatawag natin. O paano, Attorney M, kung sasabihin ko, hindi, may karapatan ako sa edukasyon, ayun na nga, it will run counter dun sa right to education Yes. ng bawat mamamayan, di ba, Attorney M? Paano sasabihin ko, karapatan ko ang makapag-aral at karapatan ko ang matuto, karapatan ko na matutunan ang mga tinuturo sa mga paaralan. Paano natin ire-reconcile yun ngayon, Attorney M? Kasi Attorney Joy, marami namang ibang paaralan. Hindi ka naman madideprive ng iyong right to education just because hindi ka pasok doon sa guidelines na binigay ng isang universidad, for example, Attorney Joy. So, in effect, para sa akin, wala namang violation pa din ng right to education dahil marami namang ibang paaralan na iba-iba ng patakaran patungkol sa pagtanggap halimbawa ng kanilang mga estudyante na papasok sa kanilang paaralan. So yun, magkakaiba ng parameters. Oo, tsaka lagi nating sinasabi, di ba, Attorney M, bawat karapatan, the right of another ends when the right of the other begins, di ba? Ganun yun, Attorney M. So, whereas merong academic freedom ang ating mga paaralan kung sino ang tatanggapin sa kanilang mga schools, kung anong ituturo, kung sino yung mga magtuturo. Yes. Hindi po pwede na ma-impose natin sa kanila na kailangan mo kung tanggapin dyan sa school mo kung hindi ka naman pasok doon sa kanilang mga parameters and requirements. Oo. Idagdag ko na lang, Attorney Joey, para din mas maintindihan siguro natin ng mas makapuluhan at mas holistic, no? Halimbawa, Attorney Joey, may ibang courses in college na tinatawag nating quota courses, no? Halimbawa, yung mga, di ba, Attorney Joey, kung minsan, halimbawa in medical school, may slots lang na limited. So, halimbawa, may certain average silang kailangan kasi, halimbawa, Attorney Joey, isa-subsidize ng gobyerno yung tuition, no? So, limitado lamang ang slots dahil limitado lang ang resources ng gobyerno, limitado lang ang pwedeng magturo sa particular course na gusto mong pag-enrollan. So dahil dyan, nagkakaroon ng reasonable limitation din yung isang academic institution because nga din limited ang resources. So hindi dahil gusto mo kailangan pagbigyan at dahil hindi na pagbigyan ay may violation na ng right to education, Attorney Joey. No? So may balancing of interest din talaga dahil hindi din po want to sawa ang resources ng isang academic institution. Oo. Libawa na nga dyan yung LeapMed, 'di ba, Attorney M, o yung kasi yung med school meron mga schools na nag-offer ngayon ng mabilisang pag-aaral ng pre-med, 'di ba, o yung before ka mag-med proper. O kahit naman isa pang halimbawa yung sa law school, hindi naman merong mga entrance exams na kailangan mo munang i-take para ma-ensure naman nila na qualified ka para mag-proceed na into law school, na comply mo na ba yung 4-year course na, kasi meron tayong tinatawag na pre-law na dapat mo munang matapos, ganun. Ito yung mga parameters na sinasabi namin ni Attorney M na may anong school, kumbaga may leeway sila na sundan yung mga alituntunin ng bawat paaralan. Ayun. Oo, kumbaga hindi ang school na mag-a-adjust para sa bawat estudyante. In fact, gusto ko na rin idagdag, no, Attorney Joy, para sa ating mga kasambahay. In fact, ang law school hindi lamang 4-year course ang requirement. Meron pang certain number of units in mathematics, in English, and Filipino na kailangan mong makomply. So halimbawa, Attorney Joey, yung pre-law course mo, nakapagtapos ka na ng 4-year course, no? Pero kulang halimbawa ang units mo in Filipino, in math, in English, binibigyan ka pa ng pagkakataon during law school na tapusin yon, hindi ba, Attorney Joey? Para lamang masabi na na-comply mo lahat ng requirements para matapos ang law school at makapag-bar exams. At hindi natin pwedeng sabihin na, hindi, tapos ko na yung 4-year course, dapat pwede na ako. Hindi pwede yun kasi kasama nga yun doon sa konsepto ng academic freedom na binibigay sa iba't ibang academic institutions. Ayan, Attorney M, ito, maari daw bang pumili ang paaralan kung sino ang tatanggapin at hindi tatanggapin bilang estudyante? Actually, oo.
saklaw yan ng academic freedom. Sila yung magde-decide kung ano nga yung mga parameters nila, kung sino-sino lang yung kanilang mga tatanggapin at hindi tatanggapin. So, walang violation yun sa karapatan ng kahit sino. Kung sasabihin ng school na you did not meet our requirements for you to for us to admit you, 'di ba? Pwede nilang gawin yun. Kasama yun saklaw yun ng academic freedom. Siguro idagdag lang natin, Attorney Joey, syempre ang presumption naman natin dyan ay reasonable. Yes. No, yung requirements ng qualifications na binibigay ng bawat paaralan. Kasi kung hindi naman reasonable, no, wala namang kinalaman. Halimbawa, qualifications mo. At alam mo yun, Attorney Joey, very peculiar o kakaiba yung requirements. Siguro yan pwede nating idulog, no, sa CHED o sa DepEd kung may requirements na hindi naman kailangan, walang kinalaman sa pag-aaral. Pero syempre, from what I experienced naman, Attorney Joey, usually very reasonable naman po yung requirements, no, ng iba't ibang academic institutions. It's just that kumbaga may certain standards lang, Attorney Joey, no, kasi halimbawa nga limited yung slots, so kailangan na medyo fast-paced yung isang paaralan, no, so tinitingnan din nila kung ano yung background mo kasi baka ikaw din yung mahirapan later on pag naipasok ka doon sa paaralan tapos hindi mo masabayan. So, because of that, nagkakaroon sila ng ibang requirements. Basta reasonable nga, Attorney Joey. But definitely, Attorney M, yung mga requirements na yan, katulad na rin ng mga sinabi mo kanina, is within the bounds of the law. Yes. Diba? Hindi ka po pwedeng maglagay dyan ng requirements na labag sa batas. Kasi kung labag sa batas yan, definitely may pananagutan ng school. Hindi nga absolute yung freedom. Katulad ng sinasabi ni Attorney M kanina. Hindi absolute, may limitation yun. Halimbawa, hindi na saklaw ng batas. Diba? Yung medyo masaklap na pangyayari ngayon, Attorney M, ano, I'm sure you heard about it. Oo. Yung mga ganong klaseng requirements, hindi na siya kasama. Hindi po pwedeng sabihin ng isang paaralan na ay kasama yan siya sa mga requirements para maging for requirements for admission. Kung labag naman sa batas, hindi po pwedeng maging excuse yun, Attorney M, di ba? Yes, so o mamaya siguro, Attorney Joey, magbigay tayo ng mga halimbawa ng hindi na saklaw academic freedom, Attorney Joey, at talagang even the Supreme Court mention na hindi po yan pwede, no? Hindi nating pwedeng i-argue na kasama yan sa academic freedom, no? Yan, Attorney Joey, ito, pasok lang natin yung katanungan, no? Hanggang saan ang kalayaan ng paaralan sa paggawa ng curriculum at mga polisiya? Attorney Joey, from what I know, ina-approve naman to. Ina-approve ng CHED, no? Hindi pwedeng on their own sila ang gagawa. Talagang dumadaan yan sa pagsusuri. Oo, kasi nga sinasabi natin, di ba, meron nga tayong mga batas na dapat sundan and hindi pa kasama dyan yung ating public policy, di ba, Attorney M? Marami tayong mga public policies na dapat naman sinusundan din. Kaya nga sinasabi natin kanina na hindi absolute ang academic freedom. Oo. Naku, Attorney Joy, bago tayo mag-gap ha, paalala ko siguro, Attorney Joy, balikan natin yung sinabi mo kanina, no? Even yung mga magtuturo sa school, no? Ano yung curriculum at sino yung magtuturo at hindi dapat magtuturo, kasama din doon sa konsepto ng academic freedom. Siguro pag-usapan natin ng mas malawak mamaya. Pero yan ha, naku, ipagpapatuloy pa namin ni Attorney Joey ang aming usapin patungkol sa academic freedom. Pero tayo ay magbe-break lamang po for a gap, kaya dyan lamang kayo mga kasambahay at magbabalik pa po ang Untahang Legal. Ayan, nagbabalik ang Untahang Legal. At sa ating pagpapatuloy, Attorney M, ayan, medyo may echo ako, paayos lang sa ating parang technical. Naririnig ko yung, para naririnig ko yung sarili ko. Ayun, ako anong din, nangyayari? Ako din nata ako. Oo, bakit ganon? Ayun. Ayun, Okay meron na kasi ba? tayong... Mamaya kukwento ko sa'yo kung anong nangyari dito sa studio. Baka may kinalaman yun. Dapat kasi nandito ka eh. Ayun. Naku, pasensya na. Grabe, lulundag na sana ako eh.
Baka yun. Nag-e-echo talaga kami. Baka may kinalaman yung little Oo. friend na nakita ko kanina. Sige. Oo, Attorney M. Ayun. Ayan, na ba? medyo, wala na. Okay na. Okay na. Naku, pasensya na kayo mga kasambahay. May mga ganun talaga tayong challenges. Ayun. So, dito na tayo sa ating right to academic freedom, Attorney M. Yung sinasabi mo kanina na babalikan mo after ng break, Attorney M. Kung Oo, maaari. yung binanggit mo, Attorney Joey, no? I think meron ding may mga Supreme Court rulings na din dito sa pagpili, Attorney Joey, ng mga magtuturo sa schools, no? So kasama din yan doon sa saklaw ng konsepto ng academic freedom, no? Hindi natin pwedeng diktahan ang isang paaralan kung sino ang dapat magturo o sino yung ayaw nating magturo sa kanilang paaralan, Attorney Joey. Correct, oo. Ayun, sinasabi nga nila kanina, nga yung nadidistract talaga ako sa little friend. Pasensya na Ano talaga yun? mga kasambahay. Mamaya, Attorney Joey. May little friend tayo dito. Si Tom and Okay. Jerry. Ayun. Anyway, ano na nga ba yung tinatanong mo kanina, Attorney M? Maari Yung ba, may pagpili, tanong tayo Attorney na gusto, Joey, ano yun, pwede nating sagutin. Maaari bang magpahayag ng sariling opinyon ang isang guro sa loob ng silid-aralan? Ayun. Maaari naman na magpahayag ng opinyon kasi 'di ba, merong mga guro na may sarili silang kanya-kanyang, 'di ba, may mga itinuturo na ideya or insight sa ating mga estudyante. Kaya lang ang pinagbabawal ata, Attorney M, kung hindi ako nagkakamali, 'di ba, yung child abuse, pagka verbal abuse, 'di ba? Bawal 'yun. Hindi yun pwedeng. Oo, saklaw yun ng batas Or, na yes, Attorney Joey, syempre pag yung teacher na mamalo ng estudyante, definitely Ayun. hindi pwede yun. Hindi natin pwedeng sabihin na parte po yun ng pagdidisiplina ng teacher sa estudyante. Bawal po yun. Kasi mayroon po tayong batas na ipinagbabawal yan. So, kapag may batas po tayo na ipinagbabawal ang certain acts, no, or omissions, definitely hindi natin pwedeng i-argue na part yan ng academic freedom. Kasi nga, pinagbabawal ng batas, no? So, kagaya nga niya nung capital punishment o ng pamamalo or pamamahiya sa bata, for example, Attorney Joey, hindi natin pwedeng sabihin na part yan ng academic freedom. Pero when we talk about ideology, so long as it does not espouse, Attorney Joey, yung mga illegal na gawain, no, or immoral na gawain, yan naman po ay allowed, again, under the ambit of academic freedom. Ang bawal ng illegal na gawain, Attorney M, na po pwede nating i-share sa ating mga Ano ba? kasambahay. Diba? Ako, parang ako magbigay, ano bang example na pwede? Ano ba? Diba? Halimbawa lang na okay lang na gumamit ng ipinagbabawal na gamot, no, 'di ba? Ng illegal Oo. drugs, no? Oo. Promoting the use of illegal drugs. Naku, bawal naman po yun. Kasi syempre may batas po tayo na ipinagbabawal ang paggamit ng illegal na droga, no? So pagka ganyan talaga, hindi na pwedeng sabihin na yan po ay saklaw ng academic freedom, no? At Naalala ko, Attorney Joey, when I was in college, mabilis sa Attorney Joey, no? Halimbawa, ang isang teacher ay isang pare, no? Sa naging paaralan ko nung college. So, hindi natin pwedeng sabihin na, dahil pare ay hindi na siya pwedeng magturo, no? Kasi kung sa paniniwala ng isang paaralan, okay lang naman yung ini-espouse, no, ng pare, no, at hindi naman niya pinipilit yung kanyang paniniwala sa ibang tao, hindi natin pwedeng sabihin na bawal, no. So again, iba-iba po yung magiging parameters ng bawat academic institution, so long as hindi po illegal yung ini-espouse nila na paniniwala, yan po ay saklaw pa rin po ng academic freedom. Kanina sasabihin ko dapat, Attorney M, halimbawa yung sinasabi natin na mga best practices, 'di ba? Kasi may mga limitations din talaga. Hindi po pwedeng kasi sinabi yan ng school, nakasama yan sa kanilang curriculum, absolute na po pwede nang gawin. Po pwede na silang magtago under the guise of academic freedom. Kasi gusto nga nating ipagdiinan talaga na hindi nga absolute yon. Halimbawa, nung sinabi ni Attorney M, yung pagpo-promote ng illegal drugs kasi nga bawal yon, 'di ba? May mga
ibang bagay pa na ipinagbabawal ng batas na likewise hindi rin po pwedeng sasabihin ng school na hindi, in our institution pwede naming i-promote ito kasi merong academic freedom. So kasama yun dun sa limitasyon, di ba, Attorney M? Mm-mm. Although, to be honest, Attorney Joey, no, from my experience, sometimes it can be tricky. No, lalo na doon sa mga ibang kino-consider nila na mas liberal sila kaysa sa ibang schools, no? Talagang it can be a point of contention. Kaya sa palagay ko, kung minsan it's a case-to-case basis din, Attorney Joey, kailangan may matinding balancing of interest din ng state at ang academic institution para, again, ultimately ang goal is magkaroon ng makabubuti para sa mga estudyante without necessarily limiting, no, yung karapatan din ng isang academic institution to espouse ano yung sa tingin nilang makakabuti para sa kanilang mga estudyante. Oo. Pero Attorney M, di ba nakalagay din sa ating batas na kasama sa responsibilidad ng mga guro ng bawat paaralan yung safety ng kanilang mga estudyante. Yes, oo. Naku, Attorney Joey, naririnig ko yung mga bubukas. Actually, oo nga, naririnig ko yung mga pintuan. Nandito ako. Di ba? Naku, sana okay ka dyan. Pati yung mga Sana okay boses. ka dyan. Actually, hindi. Kaya ako distracted kasi, sige, di bale. Oo, yung ating Di mga bale, technical sige, challenges push dito. natin. Kung minsan mahirap talaga ang ating mga technical challenges, no, lalo na pag LDR. No? Attorney Joey, nabanggit na natin kanina yun nga, no? Siyempre, bawal ang capital punishment, yung paggagalit, pagsisigaw, pamamalo sa estudyante, definitely bawal na bawal yan. Attorney Joey, dagdag ko na rin meron na rin naging Supreme Court decision patungkol dito. Halimbawa, ang isang estudyante na babae ay nabuntis, Attorney Joey. Hindi po inaalaw ng ating mga umiiral na batas na siya po ay expel sa school dahil siya po ay nabuntis, kahit po outside of marriage, no? Yan po ay ipinagbabawal sa ating mga umiiral na batas at hindi po pwedeng sabihin ng school na hindi, kasi hindi po yan Catholic naayon school dyan sa or whatever, sa religion. pinaniniwalaan ng isang academic institution. Bawal po yan kasi if you think about it, no, Attorney Joey, ang ipapunish mo yung babaeng nabuntis, paano yung lalaking nakabuntis sa kanya? Hindi ba natin ipipinalize yun, Attorney Joey, in that sense, no? At nabuntis na nga yung babae, aalisan pa natin siya ng karapatan na makapag-aral. And because of that, bawal po at hindi po saklaw ng konsepto ng academic freedom na paalisin po ang isang babae, i-expel sa school dahil siya po ay nabuntis outside of a valid marriage. So hindi po yan, again, saklaw ng konsepto ng academic freedom. Ayan. Ayan. Ito, Attorney M. Oo nga. Maaari bang magpahayag ng saloobin o kritisismo ang mga estudyante laban sa paaralan? Ayan, may mga avenues naman para i-express yung kanilang saloobin laban sa paaralan, 'di ba? Pero syempre, may mga limitations 'yun kasi baka naman yung pag-e-express niyo would be borderline libel kung ipo-post natin sa social media, 'di ba? So maaari silang mag-express ng kanilang mga saloobin laban sa paaralan sa proper venue. Halimbawa, yung pagsusulat doon sa administration, 'di ba? Magsasabi sila nung kanilang saloobin, feeling nila trampled yung kanilang rights o kaya meron silang hindi nagugustuhan sa pamamalakad ng school na feeling naman nila lumalabag na sa kanilang karapatan bilang mga mag-aaral, maaari naman nilang sulatan yung school, 'di ba? Kasi iba yung pag-e-express ng mga sasabihin laban sa paaralan tapos ipo-post mo on social media. Tapos magfo-fall ka under yung mga libelous statements na pala yung sasabihin mo tapos ikaw pa yung na-file ng libel, di ba, Attorney M? Meron pa namang recent decision ang Supreme Court ngayon patungkol sa libel, di ba, Attorney M? Nakita mo ba yun? Yung anong sabi, Attorney recent Joey? decision ng Supreme Court patungkol sa libel, ina-uphold nila yung mga fake news na yung conviction sa libel, talaga papadala ko sa iyo mamaya kasi off topic conviction, tayo, di ba? Ina-uphold yung conviction sa mga purveyors ng fake news, Yes, Attorney M. So, mag-ingat, Naku, Yes. ako, to be honest, Attorney Joey, sabi ko nga, I digress. parang we have pero just to put it on point, Attorney Joey, ako, I always emphasize din na we have become a society so obsessed with pushing for our rights, without necessarily thinking about our obligations, no? Kailangan yun
the discussion of rights always has to be in line with the discussion of every person's obligation dahil yung karapatan natin ay pantay-pantay, Attorney Joey, no? So hindi pwedeng pag-usapan natin ang right, halimbawa ni Attorney Joey, without necessarily talking about my right, di ba? So, kailangan pantay, and because of that, mangyayari lang siya kung pag-uusapan natin yung obligation din natin sa isa't isa, Attorney Joey, no, na i-observe ko din yung karapatan mo at i-observe mo din yung karapatan ko, and because of that, may obligation din tayo sa isa't isa na i-observe ang karapatan ng bawat isa. So, parang yun nga yung sinasabi ko kanina, Attorney M, di ba? Once right ends when the right of another begins. Di ba? Ganun yun. Kasi kanya-kanya So, tayo may... Oo. Oo, huwag kalimutan din na mayroon din po tayong obligasyon. Nako, Attorney Joey, siguro idagdag na rin natin. No? Ako, in the past few days, no, alam ko na papanood natin to sa mga news, no, itong very unfortunate incident that happened in one of the schools, no, na merong na merong mga estudyanteng napahamak, although outside of the campus of the school, no, kailangan din nating emphasize na mayroon din pong pananagutan yung mga schools. Tsaka, Attorney Joey, nasa family code po natin may natawag na Special Parental Authority. Correct. There yan. is such a thing that Yes, Special Parental Authority. Correct, tama yan. At para sa kaalaman ng ating mga kasambay, hindi lang ito applicable sa mga menor de edad, kahit na hindi menor de edad, kung sila ay nasa pangangalaga ng isang school member dahil sa isang school activity, 'di ba? Saklaw pa rin 'yun, yung Special Parental Authority. Kung kaya't may mananagot talaga, 'di ba, Attorney M? Hindi po pwedeng wala. Hindi pwedeng hindi eh. So, lalo na yung konsepto ng, alam niyo po sa, 'di ba, para po sa mga nag-aaral ng batas at sa mga lawyers, may tinatawag tayong torts and damages, Attorney Joey, no? So, napakalawak ng konsepto ng torts and damages, lalo na yung quasi-delict, Attorney Joey, no? So, marami kasi maging sources of obligation na kailangan magkaroon ng pananagutan ang isang tao or isang entity, no? So, yun nga, may tinatawag tayong Special Parental Authority na kung ano man yung mangyari sa isang estudyante within the school premises or outside the school premises, but sanctioned by the school or meron pong presence ng isang school authority, no, Attorney Joey, pwede talagang magkaroon ng pananagutan ng isang paaralan, no? Kasi nga po, mayroong implicit na pagkilala na mayroon pong responsibilidad ang school na tiyakin na magiging ligtas ang kanilang mga estudyante. Basta sanctioned by the school ang isang activity. Oo, tsaka yun nga, gusto natin, 'di ba, we are one with those who are asking for an investigation. Kasi yung sinasabi mo kanina, Attorney M, that is operating on the premise na legitimate yung nangyaring activity. Paano pa kung hindi naman legitimate yung nangyaring activity? Kung hindi naman, kung sobra-sobra naman sa dapat at tama lang na yung pagtitipon-tipon, may nangyari doon na labag sa batas. 'Di ba? Yun yung dapat na tingnan at imbestigahan. Kasi kung meron, hindi po pwede. Kailangan managot talaga. Nako, talagang hindi ko maintindihan anong nangyayari dito sa station. Oo, nagugulat ako talaga. Nagkakagulatan dito. Idagdag ko na rin, Attorney Joey, no? Parang may semblance daw, no? Na, kasi di ba meron tayong tinatawag na hazing law, Attorney Joey, no? In fact, sa hazing law, napakahigpit ng kaparusahan dyan. At even kahit nga, di ba, lahat ng hazing activities, unang-una bawal yung may pananakit, no? Pangalawa, lahat ng forms of initiation kailangan pinapaalam sa paaralan, no? Requirement po yan under the hazing law. So, kung mayroon pong mga aktibidades na may kinalaman sa yun nga, sa mga halimbawa pagtitraining, no, or initiation sa kahit anong organisasyon, dapat po ay pinapaalam yan sa school at dapat nga mayroong presence ng school faculty or representative from the school na nandyan para tiyakin po na hindi po nilalabag ang batas sa kahit anong activities na nagaganap doon po sa initiation or whatever activity that you may want to call it, kahit po outside the school premises. Oo, at wag natin kakalimutan, Attorney Emma, meron ng mga nanagot
sa mga ganitong klaseng pangyayari na napatunayang nagkaroon nga ng hazing talaga. Nagkaroon ng isang pagtitipon, tapos may mga nasawi, katulad na rin ito kasi sinasabi natin, hindi naman kasi ito supposed to be isang organization, o hindi naman to fraternity, hindi naman ito sorority, di ba? It's supposed to be a team of players na magre-representa sa paaralan. So, kailangan nga, we are one with those who are calling for an investigation for this one. Kasi napakasayang ng buhay ng mga bata na Grabe. napakarami pa naman sanang pangarap. Devastating, Napakabata. Attorney Oo. Joey. Oo. Grabe. Ang Oo. sakit sa puso So pag heartbreaking, pinapanood mo. So ang mga sana, post. sana sa mga susunod na araw, Attorney Joey, no, mas magkaroon ng linaw kung ano nga ba talaga ang nangyari. At again, tayo naman sa programa, we emphasize, no, alam niyo po, napakalawak ng responsibilidad ng mga academic institutions, no. Dahil sa Claudine yan, sa konsepto, Attorney Joey, ng vicarious liability, no, kapag ang isang paaralan, no, ay syempre, pag nagtayo ka ng isang academic institution, kapag ikaw ay may mga guro, parang nagkakaroon ng extended authority itong mga guro at mga opisyal ng paaralan to act on behalf of the school. And because of that, nagkakaroon ng tinatawag na vicarious liabilities din po, yung mga schools. Kaya Yes, sana maging aral ito sa ating mga schools, 'di ba? Na tingnan yung mga outside activities kasi walang nagagawa yung pagsisisi. Hindi maibabalik ng panghihinayang at ng pagsisisi ang buhay ng mga batang nawala, 'di ba, Attorney M? Oo. Napakasayang. Oo. Attorney Joy, bago tayo mag-up, gusto ko na rin idagdag, no, medyo related dito kasi usually, no, Attorney Joey, pag nag-outing yung mga estudyante, pinapasay ng waiver ng school, no, na kung sakaling may mangyari, walang pananagutan ng school. Gusto lang natin i-emphasize, Attorney Joey, no, na hindi po enforceable Saklaw. yung ganong klaseng Oo, waiver. correct. Oo, Tama. wala siyang bisa kung tutuusin kasi hindi mo pwedeng i-waive ang isang bagay na hindi mo alam kung mangyayari o hindi. Attorney Tama. Joey, no? So, ang Ayun. wini-waive mo lang, halimbawa, yung tapos na, nangyari na, halimbawa, yung quit claim in certain cases pag labor, no? At Pero lalo hindi na mo kung alam. may... Oo, Oo. at lalong hindi pwedeng i-waive kung merong labag sa batas na ginawa, Kung may- tapos i-waive mo oo, yung, may yung pananagutan. kinalabasan. Correct. Oo, sabihin mo na wala nang pananagutan, hindi pwede. Kasi unang-una, hindi nga natin alam ano ang mangyayari in the future kung magkakaroon nga ba ng aksidente or whatever that you would like to call it. And at the same time, kung meron talagang lumabag sa batas, hindi pwedeng i-waive yun, Attorney Joey. No? So, again, paalala din po sa mga academic institutions natin. Ayun. Ayan, Attorney Joey. Nako, sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ng ilan sa mga legal terms na Ayun. madalas banggitin ng mga abogado at kung ano ang ibig sabihin nito para madali naman nating maintindihan. Kaya, dyan lamang kayo at magbabalik pa po ang Untahang Legal. .8 magnitude na lindol ang sumalubong sa unang araw ng pasukan sa Mindanao Region. Gaano nga ba kalawak ang iniwang pinsala ng malakas na lindol? Labas na! Labas na! Tao! Tao! Ating balikan ang mga balitang ating tinutukan. Mga balitang nagbigay kaalaman at nagbukas ng ating kamalayan. Mga pang-aksyon sa mga pangyayari at mahahalagang isyu sa ating lipunan. Ito ang Balita Weekend, tuwing Sabado, alas 12 na tanghali, dito lang sa UNTV, your public service channel. Isang klik lang, kalat na.
Pero, sigurado ka ba kung ito ay tama? Huwag magpadala sa emosyon. Bago i-share, i-check ang source. Totoo ba ang balita o gawa-gawa lang? Ang maling impormasyon ay mapanira. Maging bahagi ng solusyon, hindi ng polusyon sa internet. Think before you click. Maging responsableng netizen. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. We are EMU Lady Patrollers. Hashtag in the UBL Season 4. Hashtag Green is for charity. Nagbabalik ang huntahang legal at atin namang pag-usapan ang ilan sa mga legal terms na madalas nating naririnig sa mga abogado at hukom. Narito po ang ilan sa mga legal terminologies. Ayan, para sa unang legal terminology, habeas corpus. Ayan, naging topic namin ito ni Attorney M nung nakaraan. Recently. Oo. Habeas corpus is produce the body. Di ba, Attorney M? Literally, it means to produce the body. Oo. Hindi harap, parang Ipakita mo ang katawan. Oo, ayan. Oo. Although iba yung ibang discussion yung petition for habeas corpus. So, yun yung napag-usapan namin nung nakaraan ni Attorney M. But for purposes of this program, ang ibig sabihin ng habeas corpus ay iharap ang katawan or ilabas, ipakita ang katawan. Ayan. Oh, so usually kasi Attorney Joey, syempre pag nag-file na ng petition for habeas corpus, ang isang tao is presumed to be under detention, Attorney Joey, no? Hindi yung hinahanap mo pa, 'di ba? Na detention siya tapos kino-question mo yung legality ng detention. Kagaya ng pinag-usapan natin nung nakaraang pagtatanghal natin, Attorney Joey, no? So, yun lang, pero kumbaga yun ang pinakamadaling way to remember ano ba ang habeas corpus. Kailangan po nire-require po na ilabas or ipakita yung katawan. the person The na body hinahanap of the ninyo. person. Oo. Yes, oo. Yes. Okay. Ayan. Ayan. Ito naman, Attorney M. Pangalawa, paano ba to? Prima facie or iba-iba kasi yung pag-pronounce ito, Prima Attorney Joey, facie. no? Alam ko prima facie. Prima facie, di ba? Ayan. Sa Oo. unang tingin, may sapat na ebidensya nakikita sa umpisa. Parang on Ayun. its face, Attorney On Joey, di its ba? face. Yun ang una kong naiisip talaga. On its face, di ba? On its face. Oo. On its face, apparently, nakikita mo na merong Oo. sapat na ebidensya. Agad-agad. Sa tingin pa lang. Hindi mo na Oo. binubusisi. Unang tingin pa lang. Ganon. Prima Oo. facie. Pero Attorney Joey, syempre mag-ano lang tayo dito medyo, anong tawag dito? Take it Caveat with o a paalala. Yes, kasi mayroon po talagang legal definition ng prima facie. Pero for our purposes, Attorney Joey, no, para lang po mas madaling maunawaan when we say prima facie, again, on its face, it would seem like, halimbawa, may It would basis ang seem isang like, kaso. Oo, di ba? But again, at saka iba-iba kasi ng yung parang quantum of evidence required, Attorney Joey, no? So in several cases, pwede yung prima facie evidence, no? Tinatanggap na yan, pero in several cases, pwedeng mas mataas yung quantum of evidence required. So again, ito, on its face lang, it would seem like nagawa ang krimen or pananagutan ng isang tao. So yun. Ayun, ito naman. Ito naman, Attorney Joy. Oo. Paborito Pro to. bono. ng mga Ayan. tao. Oo. Pro bono. Ayan, libreng serbisyong legal. Ayan. Sino ba yung nagpo-pro bono? Yung mga public attorney's office, hindi po pro bono ang tawag sa kanila kasi sila po talaga ay naninilbihan bilang mga
mga public defenders. Sila po ay sumasahod mula sa ating gobyerno, Yes. kaya sila ay nagbibigay ng libreng serbisyo. Ang ibig sabihin po ng pro bono kung ikaw ay isang private lawyer na katulad ko, private lawyer, 'di ba? Tapos nagte-take on ako ng mga cases, pero libre. Hindi ko sinasabing libre yung serbisyo ko Sinasabi ko lang halimbawa lang. Halimbawa, 'di ba? Magbibigay ako ng free legal service, tapos ako isang private lawyer. Ayun, ang tawag doon pro bono, 'di ba, Attorney Pro M? bono. Ayun. So again lilinawin natin yung mga public attorneys, bagamat yung mga kliyente ay walang binabayaran, hindi po siguro tamang tawagin na pro bono kasi sila po ay sumusweldo under the government para po magbigay ng serbisyo. So mas appropriate po yung pro bono, kagaya ng sinabi ni Attorney Joey, kapag private practitioner po, hindi public attorney, tapos kukunin nila yung kaso mo, Attorney Joey, nang hindi nagpapabayad. Ayun, So, nire-represent ka sa court, gumagawa siya ng pleadings, tapos nag-argue siya para sa'yo, pinaglalabang ka niya nang hindi siya nagpapabayad. Ang tawag doon ay pro bono. Ayun. Oo. Nako, idagdag ko na rin, Attorney Joey, kasi baka po isipin ng ating mga kasambahay, demandable sa mga abogado na kumuha sila ng kaso kahit walang bayad, no? Attorney Joey, delikado din. Kasi una, ang pagiging abogado is a practice of profession, no? At nag-aalat po ng time, ng effort, ng dedication ng abogado para po mag-take on ng case. At ayaw naman po natin na kukunin ng isang kaso for the sake lang na masabi niya na siya ay tumanggap ng pro bono, tapos papabayaan yung kaso, no? Kasi dapat, whether pro bono or hindi pro bono yung isang kaso, dapat pareho po ang extent of attention and dedication na binibigay ng isang abogado sa isang kaso. So again, hindi po legally demandable na pro bono po yung kaso. Depende po yan sa abogado, depende sa kanyang time, no? Baka naman ang dami na niyang kasong hinawakan, or baka naman conflict of interest, so napakarami pong factors. Kaya po hindi po demandable na maging pro bono ng isang kaso sa isang abogado. Ayun. Tama, Attorney M. Tamang sa'yo namang galing iyan. Oo. Yes, Attorney M. Meron pa. Ito naman, yung sub judice. Kasong Ayun. nakabinbin pa sa korte. So, Ayun. pending pa ang kaso. Ibig sabihin hindi pwedeng pag-usapan kasi magiging sub judice siya. Ibig sabihin pinagbabawal na pag-usapan kasi halimbawa may hindi lang kung may gag order kasi alam naman natin na kapag nakabinbin pa yung kaso hindi mo maaaring i-discuss publicly kung ano ang especially if it touches on the matters of the case. Ayun. Yes. So, kaya kung minsan, Attorney Joey, no, minsan kasi nalilito tayo at minsan may overlap ng jurisdiction, or halimbawa ipatawag sa Kongreso, Attorney Joey, no? Or in some other fora na mayroong quasi-judicial power, sometimes sinasabi nila na hindi ko na po may discuss kasi po mababiolate yung sub-judice rule. Ibig sabihin baka kasi maapektuhan yung merits of the case, Attorney Joey. Ayun. Lalo na kapag very public, no, yung isang kaso, no, pwedeng maapektuhan or maimpluwensyahan, no. So mas ng maganda public opinion or magkakaroon ng trial by publicity. Oo. So, ayaw na po natin yun. Kaya po may tinatawag tayong sub-judice rule. Habang ang isang kaso ay nakabinbin, mas mainam po na yung merits. Yung merits ng kaso po ay hindi na pag-usapan in another forum. Kasi nga po, sub-judice na siya. Ayun. Ito pa, isa ito pa. naman, Attorney Joey. Oo, ex parte. Ayan. Pagdinig o kahilingan na isang panig lamang ang naroroon. Kasi meron tayong mga procedures sa korte na inaalaw ex parte. Ibig sabihin, di ba dalawang parties ang usually ano bang term, nagtutunggali sa isang kaso. Kung ito ay adversarial, ibig sabihin may isang party against another party. So pag sinabing ex parte, ibig sabihin yung isang party lang ang nakapagbigay ng kanyang legal document sa court or humihingi siya ng relief sa court, siya lang, at hindi na kailangang sumagot yung kabilang panig. Yun ang ibig sabihin ng ex parte, na maaaring procedurally ay hindi na maaari nang hindi na sumagot yung kabilang panig.
Ayun. So hindi naman dahil Attorney Joey, hindi naman dahil adversarial usually yung cases lahat ng motions ay dapat both parties nandoon. Kung minsan under the rules allowed po yung ex parte Attorney Joey na presentation or whatever na nandoon sa rules of court. So hindi po laging kailangan nandoon yung dalawang partido. Pwedeng ex parte or meaning yung isang party lamang po ang present. Oo, so pinapayagan din po yan under the existing rules of court. Ayun. Ito naman, Ayan. Attorney Joey, bona Attorney fide. Oh, ayun. Bona fide. Mabuting loob or good faith, no? Bona fide. Para bang valid kasi nga Certified. in good faith. Oo. Ganyan. Bona fide. Diba, Parang lagi natin certified. naririnig to, Tunay. Yun na lang. Yes. So, hindi, Tunay. parang hindi siguro in good faith. Bona fide, Oo, parang, tunay. Oo. Doon na lang. Sa tunay. Yun. Oo. Pero may Ayun. in comparison daw sa mala fide. Malafide. Oo, peke. Oo. Ayun. Peke, oo. Oo, peke o hindi tunay, hindi totoo. Ayun. Kasi, di ba, siguro depende sa context ng paggamit, pero yung parang yung general, niya, Attorney Joey, is bona fide is, yun nga, tama ka, Attorney Joey, tunay, no? Or totoo, di ba? Parang naayon, ayun. Parang something like that. Ang malafide Kasi parang mala is minali. negative. Oo. Minali. Oo. 'Di ba? Parang ganun ang ibig sabihin. Yes, Sinadyang oo. So, Sadyang mali. opposite sila. In short, Attorney Joey, yung bona fide at mala fide ay magka-opposite. Oo. So, Ayun. good at tama at naayon yung bona fide, mala fide. Ayun. Ito lagi ko itong ginagamit. Oo. Ayan. Alam mo, actually, sa kanina din natin, sinasabi ko nga sa husband ko, eto yung dapat gamitin, res ipsa loquitur. The Ayun. thing speaks for itself. Oo, halimbawa, Very Attorney important ito, M. Oo. Halimbawa, Attorney M, sasabihin ko sa'yo, mahal kita, pero hindi mo naman ako ay naalagaan, ganon. So, sasabihin ko, no, res Grabe. ipsa loquitur. Kung ano yung pinapakita mo, yun na yun, hindi na kailangan ng The thing salita speaks for dyan. itself. Oo, Oo. correct. Ganon, di ba? Oo. Doon talaga yan? ako For purposes humirit. doon ka agad ay hugot. For purposes of, usually nagagamit yung konsepto ng res ipsa loquitur sa cases again ng torts and damages, no? Kapag wala tayong makuhang direct evidence to prove that there is negligence, Attorney Joey, no? Halimbawa, Oo. no, nakikita ko to madalas sa cases pertaining to medical malpractice, Attorney Joey, no? Oo, yun. Halimbawa, hindi directly mapatunayan na may negligence, pero nakita, 'di ba, upon inspecting na may naiwan, halimbawa na foreign object Gauze. doon sa katawan ng isang tao, nag-gauze Sa loob. or Oo, scissors, bawal whatever, gauze. oo, sa loob. Oo, res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. For The fact itself, na ayan. naiwan siya doon, it proves Correct. na somebody has been negligent, no? Oo, Na hindi ibig na natin sabihin- kailangan i-prove kasi, the fact Ibig na sabihin- nandun yun, merong negligent. Kumbaga, hindi mo na kailangang magpaliwanag, nakikita na eh. Yes. It speaks for itself. Oo. So, kahit anong paliwanag mo Oo. dyan, iba yung nakikita eh. So, kahit na anong salita Yes. mo, kung iba yung nakikita, kung ano yung nakikita, yun yung magsasabi kung Yes. ano So, talaga yung tunay at totoo. Ayun, Oo. yun yung So, hindi ka na res ipsa. makaka-deny, Attorney Joey, in Oo, that case. Kasi correct. nga, again, the thing speaks for itself. The fact na may naiwang foreign object doon sa katawan ng isang tao, ibig sabihin, may pananagutan ang isang tao dahil siya ay negligent. Dahil, definitely, Attorney Joey, bakit naiwan yun doon? Kung walang negligent, di ba? Kung walang Yun ang naging negligent tamang- or walang negligent. Talagang tumpak na example talaga. Yun yung res ipsa loquitur. Yung mismong foreign object na naiwan is what speaks for the Yes. negligence itself. Ayun. Tumpak. Nako, Ayun. natapos na naman ang isang Huwebes ng pakikipaghuntahan namin sa inyo, mga kasambahay. Ayan, para po sa mga may nais idulog sa kahit na anong problemang legal, ipadala po ang inyong mga tanong sa 0925-535-5778. Huwag pong kalimutang ilagay ang inyong pangalan at antayin po ang aming text o tawag. Sana po ay may natutunan kayo sa naging huntahan natin ngayong gabing ito at kahit na maraming challenges, no, sana ay bear with us pa rin sa amin ni Attorney M at sana isamahan niyo pa rin kami sa mga susunod pa naming mga pagtatanghal. Ako po si Attorney Joey Domingo.
Oo, naku, Attorney Joey ha, I think in the coming weeks or months, no, mas marami pa silang aabangan sa ating programa dahil lalo pa po nating pagbubutihin at i-improve ang programa para po sa ating mga kasambahay. And at the same time, Attorney Joey, naku, bagamat tayo malayo, ay pinag-uusapan natin na tayo po ay lubos na nakikiramay sa ating mga kababayan, sa ating mga kasambahay na Yes. nasawi, na nawala ng kanilang mahal sa buhay dahil sa recent tragedy. Lalo na sa maraming parts ng Mindanao, Attorney Joey. Tayo po ay nakikiramay. Buong programa po ng Untahang Legal at ng UNTV ay nakikisa po sa inyong pagdadalamhati at kasama po sa inyong mga panalangin. Ang alam Oo, ko, Attorney Attorney Joey. merong mga nagpadala na doon ng mga relief, nagre-reach out na rin sa mga, yung mga, nagpadala ng mga tulong para dun sa mga nasalanta, especially yung mga tinamaan talaga. Yes, Patuloy at po syempre, namin again, kayong Attorney Joey, isinasama sa aming mga dasal. Yes, at Attorney saka M. talagang we are sure no talagang ang UNTV tutok po dyan dahil syempre kasama sa ating serbisyo yung public service talaga unat kumbaga yung punot dulo yan, Attorney Joey. Tayo po ay nandito para po magsilbi sa inyo, sa ating mga kasambahay. Ayan, ako maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik sa inyo pong programa. Lagi po nating tatandaan, ang batas ay para sa lahat ng tao at hindi lamang po para sa mga abogado. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito po ang Untahang Legal. Sana sabay tayo, Attorney Joey. Yes. Salamat po sa Salamat Diyos. po sa Diyos. Pag-usapan natin inyong mga tanong, ating talakayin mga isyong napapanahon, inyong pakinggan, mga payo at suwestyon, halina't makipaghuntahan.